Okay, siguro nag-iisip yung iba, no, bakit talagang eager ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi matuloy itong impeachment trial. Mga kasama, ito ay sabi ng ibang mga analyst, saka napapansin ko rin, yung bank account, ayaw na ayaw lang makita yun. Ano kaya nilalaman nun? Pangalawa, itong ito ibang issue naman, no? Itong kumakalat sa news, saka sa social media na rin, na paninira daw di umano ng Vice President Sara Duterte sa ating bansa ay sinisira niya at kumikiling na rin, mukhang kumikiling daw sa China ay hindi po maganda at dahil ang Vice President ay susunod ay presidente kung sakali mang hindi mapag-perform o magkasakit, mamatay yung presidente o pinatay yung presidente. Kumbaga parang ano siya, gulong na pamalit, pang reserba kumbaga. So dapat ang ating Vice President ay umaayon o kumikilos sa kanyang dapat na magandang pag-uugali dapat ng isang public officials. So siguro marami din na babasa rin ako sa mga conversation. Siguro karama na rin sa kanya yan nung ginawa ng kanyang amang si Vice President Sara Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Vice President BP Leni Robredo. Kung anong mga pinagagawa nila doon na siniraan, saka kapag-alis ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Bongoy pinili ng bansa imbes na kay Vice President Leni Robredo. At pinasal siya sa drug council, no? Tapos bandang uli, sinipak din siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa council na yun. So dahil sa sabi ni dating Vice President Leni Robredo na meron siya nakikitang mali o irregularity sa pagpapatupad ng dating drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon ito nakakabahala at pero para sa akin mas maganda yung pag-uugali ni dating Vice President Leni Robredo. Etong si Vice President Duterte medyo iba eh. Parang sinisira pa yung bansa natin, tahimik sa ginagawa ng China. Imbes na makilisa sa presidente, Bongbong Marcos, hindi po maganda yung ganyan, no? Pinagbantayan pa yung dating Pangulong pinagbantayan yung Pangulo natin na si Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, saka si House Speaker Romualdez, no? Pinagbantay niya, threatened niya na may inupanar siyang heart killer. Ngayon, hindi maganda yung ganyan na pag-uugali ng ating Vice President Duterte. Ngayon, yung kanyang ama, yung sa interim release, talagang wala daw, sabi sa mga balita, sa mga ibang nagbablog social media, wala raw gusto tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukup dito kung sakali mo mapagbigyan yung kanyang interim release. So, yung mga pinagagawa ng magamang to, bumabalik na sa kanila ngayon. Tignan nyo, nanalo nga sila, parang baliwala. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, nanalo ang mayor. Nakatigasan nitong ibang bumoto dito sa Davao City. Alam nyo nang hindi makapagpanungkulan yan. Binoto nyo pa. Para ipakita yung suporta sa ganyang pag-ugali ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na pati po minumura, pati Diyos minumura. Sa ako ng kabastusan ng pinag-joke sa mga babae. Hindi naman tayo sa perfecto, pero may mga joke. Presidente kayo, dapat hindi ka ganyan. Diba? Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon yung anak niya si Vice President Sara Duterte, kinaayawan na rin ng ibang mga tao. At kung meron nagkagusto dito sa mga to, ay yung mga sabi, trolls, pwede. Na kung sino man na nagbayad, iba blind followers. Ewan ko kung hanggang kailan magiging bulag to mga to. So yung pag-ugali ng dating Rodrigo Duterte na ginagaya ni Vice President Sara Duterte ay hindi na ubra na po yan. Iba na po ngayon. Kumbaga bagong administrasyon, bagong Pilipinas. Bumalik tayo sa dating pag-ugali natin maayos. Hindi perfecto, pero hindi ganyan dapat ang ugali ng isang public officials, lalo na sa Pilipinas. Dahil lang mga Pilipino kilala sa pagiging magalang,
matiisin at matulungin at maayos yung pananalita. Etong si Vice President Sara Duterte, hindi na maganda yung ginagawa ng kanyang bibig. Pati yung bansa natin parang kumikiling pa sa China. No, so dapat matuloy itong impeachment trial. So eto, talagang struggle pa ng mga Duterte sa ngayon dahil sa political atmosphere ngayon sa Pilipinas. So ako, kung sa mga hindi na mananawag sa mga blind followers sa mga TDS, mananawagan ako sa mga matitinong botante na iboto natin yung susunod na talagang talagang opposition. Si dating Vice President sa Leni Robredo, pwede ako tatakbong presidente, or si Senadora, or si kung tatakbo mo siyang Vice President, si Senadora Hontiveros. No, sana iboto ko natin yan. Sa mga matitinong botante. Ibang gusto masira na yung bansa, alam lang hindi qualified. Yung mga pag-ugali, binoboto pa nila. So, kung tayo magtaka, yan, nandiyan si Raul Padilla, buti si Ipe, hindi nakapasok, no? So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po ulit. Mga Duterte, kinakaraman na talaga. Totoo lang. Ang dami ng medyo ayos sa kanila. Maraming salamat po. Hanggang susunod na vlog po ulit.